Gusto mo rin bang mag-shift ng career into work from home setup tapos non-voice pa? Yung tipong kahit wala kang experience, high school graduate, pwede ka maging qualified at kumita ng dollars. Welcome back to my channel. This is Kuya Renny Boy. For today's video, sasabihin ko sa inyo yung 3 easy steps kung paano kayo makakasungkit ng work from home job na non-voice pa. Lalong-lalo na ngayon, magpapalit ng taon. Alam ko marami sa inyo ang gustong magpalit ng career. Sasabihin ko sa inyo yung mga steps at yung mga tools na kakailanganin ninyo, and at the same time, sasabihin ko rin yung mga platform at company kung saan kayo pwede mag-apply. Napakaswerte mo na naman at napanood mo to, kaya kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating kong videos. Bago ko ito umpisahan, shoutout nga pala sa nanalo ng 500 Gcash na nakaraang video ko. Kung gusto mo rin manalo, comment sa baba kung gaano kapogi si Kuya Renny Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back sa channel ng mga swabe. Nagbabalik ang inyong lingkod, Kuya Renny Boy, para magbigay na naman sa inyo ng work from home opportunities. Libo-libo na naging call center agent at sobrang dami na rin na nakapasa at naging virtual assistant dahil sa mga videos ko. Check nyo na lang yung mga playlist natin. I'll link it up there. Makakatulong sa inyo yan for work from home tips at kung paano kayo magiging virtual assistant. Yan po ang mga contents ni Kuya Renny Boy. Bago natin ito umpisan, survey muna tayo sa lahat ng mga naghahanap ng work from home job. Comment sa baba, work from home. Sa mga naghahanap naman ng local account or Tagalog na call center job, comment sa baba, local account. Yo, what's up guys? Kuya Renny Boy here. Alam ko marami sa inyo ang gustong matuto maging freelancer someday. Especially magpapalit na naman ng taon. Karamihan sa inyo gusto nang mag-work from home dahil sawa na sa traffic, sawa ng, alam niyo, magmadali pagising sa umaga. So, ito yung tatlong bagay na pwede kong i-share sa inyo kung gusto niyo talagang pumasok sa mundo ng pagiging virtual assistant or freelancer. Okay, number 1 guys. Okay, ang payo ni Kuya Renny Boy sa inyo, mag-setup kayo ng account ninyo. Mag-setup na agad kayo. Wala nang patumpik-tumpik. Okay? Kasi hindi nyo naman totally kailangan mag-resign agad bago nyo subukan. Pwede ninyong subukan kahit engage pa kayo sa company ninyo, habang nandyan pa kayo sa kumpanya ninyo, nag-work pa kayo dyan, hindi nyo kailangan mag-resign. Unti-unti ninyo, okay? Mag-transition kayo po unti-unti, alamin ninyo yung mga bagay-bagay, mag-research kayo na malalim, at umpisahan ninyo sa pag-setup agad ng account. Kasi kapag nag-setup agad kayo ng account, kumbaga, magkakaroon na agad kayo ng idea, ano ba yung mga job description na hinahanap ng mga clients? Ano ba yung trabaho na hinahanap ng mga or ng mga foreigners? Doon guys, so ngayon pa lang, payo ko sa inyo, gumawa na kayo agad ng account ninyo sa Upwork. Ayan. Gumawa na kayo ng account ninyo agad sa FreeUp or dito sa Online Jobs PH. Okay? Gawa na po kayo agad ng account ninyo. Yun yung mapapayo ko sa inyo. Kasi pag pumunta kayo dito, katulad dito sa Online Jobs PH, naghanap kayo ng non-voice job. Ano ba yung mga non-voice job? Mga chatter, mga email reps, okay, mga email representative, tsaka yung mga specialized skills, yan, karamihan dyan, non-voice yan, pagiging lead generation specialist, yung pagiging social media manager, video editor, graphic designer, napakarami. Yan po ang mga non-voice na trabaho. Okay? So yun, meron na kayong account, nag-setup na kayo ngayon ng account. Nakikita ninyo yung mga job description, yung mga hiring, okay? For example, dito tayo sa Upwork. Okay? Gusto mo mag-apply bilang isang graphic designer. Ayan. Meron dito, may makikita kayo dito guys, mga hiring, ayan, product-inspired visuals for SaaS website sa mga agency, looking for a logo designer. Ayan. Pag sa tingin ninyo, kaya ninyo yung trabaho, pasukin ninyo. Okay? Meron namang filter dito sa gilid. Kapag nakagawa na kayo ng account niyo sa Upwork, makikita nyo dito, may entry level, may intermediate, at meron ding expert. Okay? So, dito muna tayo sa entry level kung wala pa tayong experience. So, katulad na nabanggit ko kanina, pwede to sa mga walang experience. So, katulad na ito guys, looking for a logo daw si client. Click nyo lang yan guys. Check nyo yung job description nung hinahanap niya. Okay, sabi niya, I need a banner and logo. Both together in this project, the banner must fit the required size for YouTube. Pag YouTube guys, usually ano to, 16 by 9. Okay, yung size na hinahanap dito. Sabi dito, below is a sample idea. I need quick turnaround. Fixed price is $15, entry level. Ayan. So, nandito yung pinaka-description guys. Ito daw, ito yung attachment, ito yung sample. So, para makagawa kayo ng ganito guys, ng mga logo, mga banner. Okay, yung banner pala is hindi po ito 16 by 9 ha. Iba po kasi yung nasa YouTube channel. Alam niyo yung nasa taas ng profile picture. Meron dong banner na parang ang napakakipot lang, maliit lang siya. So, ito guys, katulad nito,
Paano nga ba tayo makakagawa ng thumbnail? Punta lang kayo sa Canva. Actually guys, yung Canva kasi is all-in-one na rin to. Marami na po kayo pwedeng gawin dito like mga ad copies, mga marketing ads, mga video. Pwede na rin kayong gumawa sa Canva. So ito guys, ang gagawin nyo lang, punta lang kayo sa Canva. Pwede kayong, since ang hinahanap ni client is logo daw, di ba? Pwede ring banner. So isa-search nyo lang dito guys dahil pwede kayong bigyan ni Canva ng templates. Okay? Pwede nyo ring i-click tong templates guys. Ayan, and magbibigay na siya sa inyo ng mga ideas, mga sample. Ano po ba yung kailangan nyo? Ayan, browse by category, meron ditong logo. Pag gagawa kayo ng logo, click nyo lang yung logos. Ayan, katulad na ito. Ayan, meron na siya ngayong mga example. So, titignan mo ngayon yung tinatawag na color palette, ano ba yung requirements ng company, ano ba yung kulay ng pinaka-business niya, ano ba yung ginagamit nilang usual na kulay, mga pattern. Doon ka po magbe-base sa gagawin mong logo. And kapag gumawa kayo ng logo, pwede kayong kumuha rito. Actually guys, depende po yan sa preference ng client ninyo kung anong klaseng logo yung gusto niyang palabasin. Kumbaga, eto kasi guys, kumbaga ano lang to, pwede niyong gamitin to sa mga sample works ninyo. For example, ang gusto niyang gawing logo is para sa YouTube channel niya, di ba? Pwedeng ganito, bilog lang. Pwedeng ganito, may mga letters, ganyan. Pwede niyo na to ngayong ilagay sa portfolio ninyo. Okay, para makagawa po tayo ng portfolio guys, meron akong sample dito eh. Siyempre, pagkagawa ninyo ng Upwork account ninyo or ng Online Jobs PH account ninyo, dapat meron pong nakatouch dyan na portfolio. Okay? Dapat meron kayo dyan nakalagay dyan, kasi check ng client kung, ay, ito palang tao na to is okay po yung online presence niya, meron pala siyang mga sample work, may mga testimonial na siya. Pwede po kayong gumawa nun. Kuya Rene Boy, newbie nga ako po kami. Wala nga kaming experience. Actually, pwede pa rin kayong gumawa ng portfolio ninyo kahit wala kayong experience. Kasi, gagawin nyo naman yun eh. Kayo naman yung gagawa mismo ng portfolio ninyo. Hindi naman siya gagawin ng ibang tao. So, meaning to say, experience nyo po ito. Okay? So, wait lang. Meron akong sample ditong portfolio. Ito, test. Ito yung ginagamit namin sa mga students. Example lang to guys ha. Yan. Okay, ito yung portfolio guys. Para siyang resume ninyo. Para siyang CV, curriculum vitae, pero templated. May mga images. Ayan. Hi, I'm Rene Noveso, virtual assistant. YouTube subscribers, yan. Pero syempre depende sa inyo. Kahit wag nyo nang lagyan ng ganito. Okay? Yung title lang or position. Or pwede kung ano yung ina-apply ninyo. Tapos syempre ilalagay nyo rin dyan yung mga skill set, mga tools, kung saan kayo knowledgeable. Kaya kahit wala kayong experience, pwede nyo tong aralin guys, tong mga nandito. Punta lang kayo dyan sa high level, sa Asana. Syempre, spreadsheet. Napaka-importante may idea tayo sa mga Google Workspace, sa mga Microsoft Office. Yan, aralin po natin yung mga project management katulad ng monday.com. Ito, pwede rin po kayo mag-calendar management dito sa Asana. Yan po guys, aaralin nyo lang po. Yung kanina pinakita ko sa inyo, Canva. Yan, pwede po ninyong gawin yan. Work background. So ito, kung ano yung nakasulat sa resume ninyo, gawa lang kayo ng ganyan. Educational background. Tapos, konting message dun sa client ninyo kung ano ba yung posisyon na ina-apply ninyo. I would like to apply as a logo creator for your company, mga ganun-ganon. Ito, how I create an eye-catching thumbnails. Actually guys, kaya nyo rin itong gawin dun sa Canva. Turuan ko na rin kayo kung paano to gawin. Punta lang ulit kayo sa Canva kasi pwede nyo itong ilagay sa portfolio ninyo. Kasi pwede na ninyo itong maging example. Okay, na ito na yung mga tinrabaho mo. Okay? Saan na ba yung Canva natin kanina? Ayan. So, paano ka nga ba gagawa ng thumbnail? Punta ka lang dito sa Create a Design. Type mo lang dyan, thumbnail. YouTube thumbnail. Yan. Tapos, bibigyan ka ngayon ni Canva ng mga listahan or mga suggestion kung anong klaseng thumbnail ba yung gusto mong gawin. Ito yung nakikita nyo guys na parang pinaka-cover ng mga YouTube videos ng mga YouTuber. Actually guys, ginagawa talaga to ng mga YouTuber para maging organized tignan yung channel nila. Para maging, alam nyo yun, para maging malinis tignan. So, ito na guys, meron na dito mga sample thumbnail. Yan, pwede po kayong pumili dyan. Ito yung mga nakikita nyo. Yan, thumbnail po yung tawag sa ganito. And for example, ito. Yan. Actually guys, kayang-kaya nyo rin itong gawin. Pwede ninyong palitan yung tao na to. Click nyo lang yan. Tapos backspace. Mawawala na yan. Okay? Pwede ninyong palitan yan. Bawa yung mga uploads, mga nakasave na mga pictures nyo rito. For example, ito. Mukha ni Kuya Rene Boy. Yan, pwede ninyong ilagay dyan. Kasi halos lahat dito guys, drag and drop na lang talaga.
Tapos pwede nyo ring i-remove yung background nito. Click nyo lang po yung background remover dito. Ayan. Mawawala yung background na yan. 'Di ba? Tapos, pwede nyo na rin yan lagyan ng outline. Pwede nyo rin lagyan ng shadow. Click nyo lang yung edit. Depende po sa preference ninyo kung ano pong gusto ninyong palabasin dyan sa image na yan. Yan. Click nyo lang yung outline. Pwede nyo palitan ng kulay. Gusto nyo white. Yan. Tapos, pwede ninyong palitan yung mga sulat. Okay? I'm a Pinoy. Kaya, wag na natin sabihin natin. I'm a virtual assistant. Meron na kayong thumbnail. So, pwede na ninyong i-download yan. Okay? So, meron na kayong thumbnail. Ang gagawin nyo lang guys, pagsasama-samahin nyo lang yan sa Google Drive. Okay? Pagsama-samahin nyo guys sa isang folder sa computer ninyo para paghahanapin ninyo yung mga sample works na tinrabaho ninyo at ilalagay ninyo sa isang portfolio, naka-organize, sama-sama na. Okay? So, meron na kayong thumbnail. Okay? Nakagawa na kayo ng thumbnail. Pwede nyo nang ilagay sa portfolio ninyo. Pwede nyo na rin ilagay sa mga sample work ninyo at pwede nyo ipakita kay client. Ganito ako gumawa ng logo, ganito ako gumawa ng thumbnail. Kasi di ba nanghihingi sila ng example. So ito guys, sabi nga dito, freelancing, it is a practice of working independently from home to provide specialized services under an independent contract. Ito yung sinasabi ko guys, magkaiba kasi yung pagiging virtual assistant sa pagiging freelancer. Si freelancer, actually halos same lang sila, ang pagiging freelancer lang ay mas malawak. And kung naghahanap talaga kayo ng non-voice job, papasok po tayo dito sa tinatawag na mga specialized services. Okay, yung mga specialized services guys, more on graphic design, ano pa ba, lead generation specialist, video editing. Yan, actually, napakarami rin pong hiring na ganyan sa online jobs, mga more on project-based. Yan, pwede rin po kayong mag-apply ng ganon. Pero syempre, disclaimer pa din, bago kayo makapasa, may mga interview din. Swertihan na lang kapag wala pong interview. Yung iba kasi tumitingin lang sila sa sample work, sa portfolio. Kapag nagustuhan nila yung gawa mo, konting demo lang, tanggap ka na. Pero yun syempre, kahit papano, dapat okay din yung English communication skills natin pag nag-apply. Meron din mga chatter. Okay, yung iba naman, mga social media manager na trabaho. Okay, so katulad nito guys, paano nga ba? Paano ka magiging social media manager? So, ang una mong step na gagawin para maging social media manager ka, dapat may idea ka syempre sa mga social media platforms like YouTube, TikTok, Facebook. Dapat kahit paano marunong ka tumingin ng mga analytics. Okay? Like for example guys, gusto ninyong maging social media manager, tas ang kailangan ni client is para sa kanyang Facebook and Instagram. Okay, meron tayong tinatawag na Meta Business Suite. Okay? Ito po ang itsura ng Business Suite. And usually, ito po yung hinahanap ng client. Dapat knowledgeable lang isang social media specialist or social media VA. Dapat knowledgeable po sa paggamit ng Business Suite. Okay? Kasi guys, dito, pwede ka na makapag-organize, pwede ka na makipag-engage sa mga customers ng client mo, and at the same time, pwede kang gumamit ng planner. Yung planner guys, kumbaga naka-schedule yung mga posting na gagawin mo to the point na kahit wala ka ng pipindutin, naka-automatic mag-upload siya sa social media platform ng client mo. Okay? Aside from Meta Business Suite, okay, pakita ko sa inyo yung konting overview. Ito po yung itsura niya. Ito, makikita nyo pa lang sa home pa lang, meron ditong mga comments, okay? Kung sino yung mga nagko-comments dun sa page niya, sa business niya, pwede mong replyan directly. Okay? Dito naman sa notification, dito yung mga recent. Parang katulad lang rin ng Facebook account mo. Dito naman yung sinasabi ko kanina, yung planner. Okay? Yung planner, yan, pwede po kayo mag-post dito. Create lang kayo ng post. It's either dito or dito. Kapag click nyo po yan, meron pong option dito kung saan po kayo mag-upload sa Instagram or Facebook or pwede ring sabay. Kapag nakakonect yung Instagram mo, pwede pong sabay. Okay? Ayan, add photo ka lang dito, add video, tapos description ng i-upload mo. Tapos, pwede ka ngayon mag-schedule. Okay? Kung kailan mo gustong i-upload yan, syempre. Halimbawa ngayon is December 16, gusto mong i-upload yan sa January na, pwede kang pumili dito guys sa calendar na January ko to gusto ma-upload. So sa January 8, wala ka nang gagawin, 10:03 AM, automatic ma-upload yung nilagay mo dito na content.
or image. Okay? Pwede ring text, pwede ring video, pwede ring photo. Tapos pwedeng sa subscribers mo lang siya i-send or pwede rin naman in public. Okay? Kayo pong bahala. So, ganito lang po ang aaralin ninyo usually sa Business Suite. So, yung inbox, ito po itsura niya. So, pwede po kayong mag-message sa Instagram, sa Facebook, and Instagram and Facebook. Ito po kasi yung mga meta products eh. Okay, yan po yung mga tinatawag na meta products. And aside dito kay Meta Business Suite, pwede po kayong gumamit ng Buffer and Asana. Okay, for calendar management or project management, aralin nyo po yung mga yan. Trello, Asana, Buffer. Ito po kasi ay parang alam nyo, pag narinig ng client mo na, ay marunong pala to sa Buffer, magaling to, magaling to. Kapag titingnan ninyo yung pinaka-platform, parang ang komplikado. Pero pag nahawakan nyo to guys, promise. Meron naman tong free trial, okay, para mapag-practicean ninyo kung paano nga ba gumawa, maglagay ng mga content dito. Katulad nito guys, parang yung katulad ng pinakita ko kanina, may planner, dito meron din, okay? Kumbaga, pwede kayong mag-upload ng contents dito sa pag-create. Pwede rin kayong gumawa ng landing page. Actually, nakagawa na ako ng separate video about Buffer. Kung di mo pa napapanood, I'll link it up there. Kapag gusto niyo mag-add ng idea or ng plano ninyo, for example, ang plano ninyo is sa December or December 25, mag-upload ka ng content, ilagay mo lang dito, click mo lang yung plus sign na yan para makapag-upload ka at makapag-schedule ka. Ayun, may schedule post. Yan, it's either reel, story, or actual post, or dito yung mga social media platforms kung saan mo ilalagay. So, ito po yung mga something na pwede ninyong i-demo sa client ninyo. Kapag nagpapademo siya, marunong pala tong ano na to VA na to i-hire ko to. Parang ganon. And aside dito guys, syempre dapat alam din natin yung mga Google Sheet, Google Workspace, yung, alam niyo yun, pati mga communication tools. Okay? Kailangan alam po natin yan. Kung gusto natin talaga ng non-voice job, dapat familiar tayo sa mga pinagsasabi ko ngayon, sa mga tools, sa mga platforms na to. Medyo magulo guys, pero pwede nyo paulit-ulitin tong video na to para alam nyo yun, kasi hindi talaga totally effective yung kumbaga magpo-focus ka sa iisang lang, sa iisang niche, magpo-focus ka sa iisang lang. Kumbaga ngayon, binibigyan ko na kayo ng pangkalahatang overview kung ano-ano ba yung mga pwede ninyong gawin or trabaho bilang isang social media manager. Bilang isang non-voice agent. Pwedeng chatter, email chat, email representative, pwede ring chatter, pwedeng social media manager, pwedeng lead generation specialist. Meron akong actual video about lead generation, data scraping ka, non-voice din yun. Kung hindi mo pa napapanood, I link it up there. Okay, makakatulong sa yon. So, yun, ang una ko sinabi, gumawa kayo ng account sa lahat ng mga tingin ninyong platform, kung saan kayo pwede mag-apply, kung saan kayo pwede makakuha ng client. Pag nakagawa na kayo ng account, pangalawa is, gumawa kayo ng portfolio. Okay, pangalawa, gumawa kayo ng portfolio. Pangatlo, aralin ninyo yung mga tools na to. Okay? Kasi kapag naaral niyo yung mga tools na to, pwede ninyong ilagay sa mga portfolio. Kapag mag-apply na kayo, balikan niyo yung sinetapan ninyo na account. Kasi meron na kayong profile, meron na kayong sample works, pwede kayong maghanap na ngayon ng trabaho. For example, video editor. Ayan, napakarami pong hiring nito sa Online Jobs PH, sa Upwork, sa FreeUp, sa freelance.com. Ayan, katulad nito, 30,000 to 50,000 pesos. Okay? Sa Upwork din, meron din pong mga ganyan trabaho. Okay? Search tayo ng video editor. Tapos naka-entry level yung filter. Eto, meron po dito. Ayan. Podcast producer, syndication specialist. Tapos ang gagawin nyo guys kapag gusto ninyo mag-apply, i-click ninyo yung mismong hiring. Tapos tignan nyo po ito, yung mga requirements. Kung sa tingin ninyo hindi nyo kaya, aralin ninyo. Pero pag hindi nyo talaga trip, lipat lang kayo sa ibang hiring. Ganon. Ililista nyo lang to guys, yung mga ganyan. Tapos aralin ninyo isa-isa yung mga job requirements na yan. And kapag kailangan daw nila is marunong sa Adobe, marunong sa Illustrator, aralin din po natin. Kung preferred talaga natin maging video editor, aralin natin yung mga hinahanap ng client sa mga ganong uri ng specialized skills. Okay? Short form video editor, ito, pwede ka rin dito kasi naka-entry level din to. Okay? Applyan nyo lang ng applyan guys.
Kailangan nyo lang matutunan mag-overcome ng rejection, tas unti-unti kayo mag-transition sa trabaho na kung anong meron kayo ngayon. Okay, hindi nyo kailangan totally mag-resign. Kasi sa freelancing industry, guys, may mga pros and cons din dyan. And kailangan maging prepared tayo. Okay, kailangan maging prepared tayo in a way na, alam nyo yun, kapag nawala tayo ng work, nawala tayo ng client, tanggapin natin. Kasi kasama yun sa pagiging freelancer. Pwede tayo maghanap ulit ng ibang client. Yung iba naman yung ginagawa, is nagdadalawang client, is nagtatatlong client. As long as kaya ninyo, pwede naman. Hanggat kaya ng katawan ninyo, hanggat kaya ng tawag dito ng oras ninyo. Kasi may mga flexible naman na tinatawag, flexible hours. Yung tipong, halimbawa, binigyan ka ng client mo ng trabaho, ayusin mo yung website ko, ayusin mo yung landing page ko, kayang-kaya mo na, binigyan kanya ng 1 week para gawin yon, tas kayang-kaya mo lang siyang tapusin ng 1 oras, 2 oras sa isang araw, tas ikaw pa yung mamimili kung anong oras mo siya gagawin, depende sa sipag mo or depende sa mood mo kung kailan mo lang siya gustong tapusin. May mga ganun, guys, may mga client na maluluwag. Pero syempre, bilang isang freelancer, dapat pakita natin yung quality palagi, kung paano tayo magtrabaho, integrity, napaka-importante. Kailangan pakita natin yung best natin para mas patuloy na magtiwala yung mga client sa mga Pinoy. Kasi yun naman yung goal natin. Okay? And yun nga pala, meron tayong tinayong agency, guys. By the way, kung gusto niyo mag-apply, Renaissance Company natin. Ang pangalan ng company natin ay Renaissance Company. Hiring tayo, nag-iisa lang ngayon, appointment setter. Kung excited ka or kung gusto mo rin mag-apply bilang isang appointment setter, comment sa baba, appointment setter, Kuya Rene Boy. Okay? Tapos, mag-send ka na or mag-apply ka na sa website namin, renaissance-va.com. Okay? So, yun. Kita-kits, guys. Thank you. Hopefully, may natutunan kayo sa video na to. So that's it for today's video. Sana may natutunan ulit kayo. Alam niyo naman si Kuya Rene Boy, palagi lang ako mag-upload ng mga bagay, ng mga videos, ng mga contents na makakatulong sa inyo. Tandaan niyo, kung walang naniniwala sa iyo si Kuya Rene Boy, naniniwala ako na kaya mo at makakapasa ka. Hindi na para i-gatekeep, hindi na para itago yung mga ganitong mga kaalaman. Dapat talaga sinishare to sa mga tao. So yun guys, yun yung mga contents ni Kuya Rene Boy. Hopefully, nakasubscribe ka na. Kung hindi mo pa napindot yan, i-click mo na yan para ma-notify ka every time na may bago akong upload. So bago ko tapos itong video na to, shoutout and congratulations sa lahat ng mga naging virtual assistant na at naging call center agent na dahil sa ating virtual training. Okay, meron tayong online training in Bowmines Academy at marami na po naging empleyado, marami na nakapasa, marami na po naging virtual assistant at nagwo-work from home na sila. And hopefully, ikaw na yung next. Kung gusto mong mag-join, comment lang sa baba ng #scholar. Ito po ang inclusion yan guys. Kapag comment nyo ng #scholar, punta lang kayo sa aking Facebook page, Kuya Rene Boy Official, or mag-send kayo ng email sa akin. Ayan, igotbowmines@gmail.com para makapag-enroll din po kayo. Grabe guys, tignan nyo naman yung mga lessons. Kapag tinotal ninyo yan, papatak ng mga 8,000 to 10,000 pesos yan. Pero dito sa aming academy, bibigyan namin kayo ng scholarship sa napaka-affordable na presyo. Kaya mag-enroll ka na para maisama ka namin sa master list sa next batch. Meron na kasama yung certificate, meron ka ng access sa ating mga recorded video lessons, at meron ka rin access sa ating private community kung saan meron doon mga like-minded people na same yung goal katulad sa'yo, gusto rin makakuha ng client, gusto rin matuto, gusto rin makapasa, kaya mag-join na kayo. Siyempre, makakasama nyo dyan si Kuya Rene Boy. So hopefully guys, makasama namin kayo sa next batch ng training. Kita-kits sa next batch. Shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout dyan. God bless us all.